karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Napadpad ako dito ngayon sa bahay ng ex-sister-in-law ko mga karag-karag kasi may nag-videoke sa kapitbahay ko kasi may celebration doon. Mula pa kaninang umaga hanggang ngayon hindi pa sila tapos magkantahan. Kaya lumayas muna ako saglit para makipagtsikahan sa inyo sa mundo ng beauty pageant. Of course, dahil chismosa nga si Kuragan, itodo ko na to. Wala muna tayong minupusal. Fashion distraction look, simplihang ano lang to, pambahay na look lang to mga karag-karag. Kita nyo naman, diba? At eto na nga, nawindang ako. Dahil nga sa ginawang ingay ni Atisa Manalo sa kanyang one-on-one interview ni Kylie Versosa na kung saan nanggigigil factor ang mga hemoglobin na stress, ang mga bangs at mga buga ng ating mga kapitbahay na mga taga-Bitsin, maging ang taga-Milky Way at ang mga taga-Tacos Area of Responsibility and Community din. Doon sa mga sagot ni Atisa Manalo, ay eto. At dahil din sa naging revelasyon ni Atisa Manalo, mga karag-karag, kung sinong talaga yung nakikitaan niyang kandidata na kalaban niya noon na masasabi niyang ito yung makasungkit ng corona, which is minensyon niya si Venezuela at saka si Thailand. Kung mali ako, comment down below. Ay! Oy! Si Inday Tima! Radyo gibaklag! Nagpalabas din siya ng kanyang saloobin. Wala. The feeling is nerve. Ganon talaga yung magiging reaction ko sa kanyang naging pa-interview bitaw tungkol doon sa top 5 na kasama niya nung lumaban sila sa Miss Universe 2025. Nako, alam kong napanood yun ng mga karag-karag at gusto ko rin ma-share sa inyo yung napanood ko kahit late na ako. Baka busy kayo sa kanyang mga pangkabayan showcase sa inyong ganap sa buhay. Watch this. Cabe recalcar que del top 5, ninguna de las que estuvimos en el top 5 de Miss Universo se salió. Del top 5 que quedaron, las veces que quedaron, cuando pasó la situación, ellas no se salieron del salón. Porque no se alcanza a ver quiénes salen. Sí, eso es un fun fact que quiero decir. No se alcanza a ver todas las que salen, pero chistosamente del top 5 finalista de Miss Universo, cuando pasó el tema que yo alcé la voz para defenderme de mí y a mis compañeras, las 5 que estaban conmigo, bueno, las 4 que estaban conmigo en ese top 5, ninguna de ellas se paró. Todas se quedaron ahí a obedecer para que no se les fuera a quitar y a retirar su banda, que es muy respetable. Es muy respetable apoyar o no, pero yo creo que si aspiras a ser una voz universal para las mujeres, siempre tiene que haber coherencia con tus acciones. Entonces, yo no me lo tomo personal. Claro que es fuerte que una semana el mundo te ame y a la otra semana el mundo te condene, pero desde chica como que mis papás hicieron una excelente chamba con mi educación y nunca me he tomado personal ni los halagos ni los insultos. Sana mga karag-karag narinig na ninyo ang orasyon na makabuo ang narevelasyon ni Inday Tima, o diba? Kinain siya ng kanyang sistema. Nabindag ako mga karag-karag para talaga siyang very, hala uy, nung sa man siya uy. Ay, ayun na. Hindi ako makapagbigay ng reaction kasi naubos na yung sasabihin ko laban sa kanya, kundi gusto ko lang talagang humalakhak at tumawa ng bongga baka karag-karag sa kanyang naging paribilasyon. Masasabi mo talagang grabe yung believe niya sa kanyang sarili, di ba? So, tuloy mo lang yan na Inday Tima. Huwag ka lang talagang patatalo. Basta ilaban mo yung kung ano yung nararapat na ilaban mo, nakahibangan mo. Andito lang kaming mangbabash sa'yo. Period. Ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo. Comment down below. Dahil ako wala na. Naubos na talaga yung mga words na dapat kong ibato sa kanya. Para bang naawa na lang ako habang nakikinig sa kanya mga pinagsasabi. Yun yung magiging komento ko mga karag-karag. Para bang pinilit lang niyang magpakatatag, pinilit lang niyang magpaka-strong, o pinilit lang talaga niya yung sarili niya na paniwalain niya na siya talaga yung winner. O, di ba? So, ibigay na natin yan. And thank you for watching. See you in my next vlog.